Nabuhay ang pag-asa ng TNT tropang 5G mga idol. Sa seryeng akala ng marami ay tuluyan ng mapapasakamay ng Barangay Ginebra. Nagpasabog ng higit 50 points sina Chris McCullough at Justin Brownlee para dalhin ang laban sa sukdulang isang nagbabagang Game 7. Mga idol, sa harap ng mahigit 22,000 live audience na tagahanga na nagpuno at nagpadugungdung sa Smart Araneta Coliseum, pinatunayan ng TNT na hindi nila basta-basta isusuko ang corona. Sa pagtatapos ng kapanapanabik na sagupaan, naitabla ang serye sa 3-all matapos itumba ang Ginebra sa score na 98-90. Nasaksihan natin ang isa sa pinakamatinding tunggalian ng mga super import sa kasaysayan ng PBA Finals. At bagamat kapwa nagpakitang gilas ang dalawa, si Chris McCullough ang huling humalakhak sa huling segundo. Pero paano nga ba talaga naitabla ng TNT ang seryeng ito sa kabila ng napakaraming wala sa kanilang lineup? At paano naging mitsa ng laro ang banggaan ng dalawang dambuhalang import? Kaya tara mga idol, diretso na tayo sa ating full game breakdown at himayin natin ang bawat possession. Sa unang minuto ng laro, agad na ipinaramdam ng TNT ang kanilang matinding kumpiyansa sa kabila ng kasawian na hindi makakapaglaro sina Calvin Oftana at Brandon Ganuelas-Rosser dahil sa natamong injury. Hindi kakikitaan ng panghihina ang kanilang sistema. Sa kabilang dako, determinado ang Ginebra na tuldukan na ang serye upang maiwasan ang isang delikadong knockout game. Dito na nagbago ang tono ng gabi nang magsimula ang palitan ng pambihirang atletismo ng dalawang super import. Si Justin Brownlee, ang itinuturing na idolo at sandigan ng barangay, ay nagsimulang magpakita ng kanyang swabing galaw sa perimeter. Ngunit bawat puntos na kanyang itala ay may katumbas na bagsik mula kay Chris McCullough. Pagpasok ng second half, lalong uminit ang hidwaan sa loob ng court. Walang mintis ang mga bitaw ni Brownlee. Tila otomatiko ang bawat tira kahit may matinding depensa. Sa pagtatapos ng kanyang pambihirang ratsyada sa larong ito, dambuhalang 52 points ang kanyang naitala. Isang pagpapakita ng kalibre na tatak Ginebra mga idol. Subalit may malaking suliranin ang barangay. Halos mag-isa na lamang na lumalaban si Brownlee. At dito na pumasok ang matinik at physical na depensa ng TNT. Ang bagong hinirang na best player of the conference ni si RJ Abarrientos ay tila nangatog ang tuhod sa higpit na pagbabantay ng veteranong si Kelly Williams. Nilamon ng karanasan ang bata mga idol. Nalimitahan si Abarrientos sa 6 na puntos lamang mula sa pambihirang 1 of 12 shooting sa field. Isang malaking marka para kay Williams na patuloy na nagiging kinakatakutan sa liga pagdating sa lockdown defense. At dahil naparalisa ang local na opensa ng Ginebra, doon na tuluyang naghari si Chris McCullough. Ang kanyang numero sa gabing ito mga idol ay maihahantulad sa isang laro sa video game. Si Chris McCullough ay nakapagtala ng 53 points at 22 big rebounds. Nang pumalo ang huling 2 minuto at nakuha ng Ginebra ang bintahe, 80-78, binalot ng kaba ang mga taga-suporta ng TNT. Akala ng marami ay dito na magsisimula ang sariling milagro ni Brownlee. Ngunit si McCullough ay may ibang istorya na gustong isulat mga idol. Ipinakita niya ang tunay na angas ng isang pinuno. Sa pinakamahalagang segundo, binasag niya ang depensa ng Ginebra sa pamamagitan ng isang naglalagablab na 4-point shot. Lumikha ito ng malaking lamat sa puso ng barangay at biglang umangat ang TNT sa 94-86. Doon pa lamang napigilan at napatay na ang momentum ng kalaban. Hindi rin matatawaran ang tulong ng mga lokal ng prangkisa na kumuha rin ng manubela. Jordan Heading umayuda ng 19 points. Roger Pugoy nag-ambag ng steady na 13 points. Si Ray ng Batak naman nagsilbing utak ng kinalang opensa matapos mahagi ng 7 assist. Sila ang mga tahimik na bayani na sumalo sa bigat ng laban upang bumilib at napahanga ang buong Araneta crowd. Matapos ang 6 na laro ng madugong tapatan, nananatiling walang hari ang PBA. Tabla na ang serye. Lahat ng pagod, sakripisyo at taktika ay ilalabas na sa huling gabi. Game 7, isang laro para sa Ligasiya, isang laro para sa pinakamataas na parangal. Mga idol,
Sino sa tingin nyo ang tuluyang aakyat sa rurok ng tagumpay? Makukuha ba ng Hinebra ang mailap na kampyonato? O tuluyang kukumplituhin ng TNT ang kanilang dakilang pagbabalik? Ibahagi ang inyong mga pananaw sa comment section sa ibaba mga idol. At huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga malalalim na pagsusuri.